Ito maalala ninyo ito. Ito, yung sinabi ni VP na ang sabi niya, dalawa, dalawa lang ang tao sa buong Pilipinas ang or may hawak ng budget ng Pilipinas. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan Di ba? Naalala nyo yan? ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Hindi ka nagkamali, VP. That was September 11, 2024. O anong ginawa nila kay VP dyan? Nag-umpisa na nila ang proyektuhin si VP niyan hanggang sa katuparan nila yung impeachment noong early 2025. So i-fast forward natin from 2024 to 2026, hindi ba tama at totoo ang sinabi ni VP na sila yung may hawak? At ngayon, anong ginagawa nila ngayon? Hawak nila ang script. Ano ba? During that time kasi, dito 2024. Ito 2025. Anong sabi ni then Senate President Chis Escudero? Dalawa, two names that cannot be mentioned. Pero dito buong tapang niyang minention yung two names na yan. Tingnan natin. Sabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Agoy, umaapoy. Umaapoy. Tapos, kasabay ng pagsabi niya ng dalawang pangalan that cannot be named. Kagaya ng sinabi ko na, pag kasi binanggit mo ang pangalan na Martin Romualdez at Zaldico implicating them to the corruption, alam ninyo na ang kasunod. Malalagay kayo sa alanganin. In fact, kung i-fast forward natin, itong si Chis Escudero, nalalagay sa alanganin ngayon. Ano bang sabi ni Chis Escudero last year? Ano sabi niya? Sabi niya, ito po ay script. Script po ito ni Martin Romualdez. So, kung i-fast forward natin ngayon, yung nangyayari pala ngayon is script pa rin pala. Pinagloloko pala tayo at dinadaan lang tayo sa kanilang mga sariling mga kwento para mailihis at hindi na mapag-usapan or hindi na makarating ang investigasyon sa mismong mastermind, which is yung Pangulo mismo. So tingnan ninyo, ang sabi ni last year pa lang sinabi na ni Chis Escudero na ito ay script ni Martin Romualdez. Panoorin natin. Ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Galing sa kanya, last year yan. So hindi po nagkamali si VP, hindi rin nagkamali si Chis Escudero. Script, gawa-gawa nila para tayo po ay lituhin para hindi mapunta sa kanila ang investigasyon. Perfectly said. Tuloy. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong tatlong daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. I-fast forward natin. Lahat, i-connect natin yung past at saka ngayon. So kung i-fast forward natin, tama yung sinabi ni Chis Escudero. At ito yun. Ano sabi? Ituro sa mga senador. Anong sabi ni Martin Romualdez? However, two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. Hindi ba tama? Ituro. Ituro ako. So, nakita ninyo, ito pa lang. A portion, an excerpt from this video, puno ni Martin Romualdez na talagang niloko pala tayo dito. Akala natin, lumabas siya na ikakanta na niya ang kanyang pinsan. Pero hindi pala. Ito ay lumalabas na pakulo lang pala nila. Kung hindi pakulo, ito ay, let's rewind it back again. Rewind it back again. Kunti lang. Bago ito nagsalita, or even further back pa natin, balikan natin noong December. Further pa, November. Hindi, further pa, July. Sa July 2025, mahiya naman kayo, sabi ni Marcos Jr. 3 months later, wala pa rin nahihiya. Kasi ang kakapal ng pagmumukha nila. November, wala pa rin. Anong sabi ni Marcos Jr. noong November 2025? Bago magpasko, hindi magiging merry ang Pasko nila, may makukulong. Maraming makukulong. Sabi niya, December 2025.
Dumating na yung January, okay, New Year, Chinese New Year, Happy Valentine's, March na, Holy Week na, wala pa rin. So, laging hinahanap ng taong bayan, nasaan na yung makukulong na sinasabi? December pa yun ah. Wala. So, anong gagawin nila? Kailangan nilang mag-devise ng script ng kwento. Paano? Kunwari, magsasalita si Boying Rimulya na implicated at makakasuhan na si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Di ba ganun ang nangyari? So, nung hinahanap natin, may 2 weeks, may 3 weeks, magwa 1 month na nung sinasabi paulit-ulit ni Boying Rimulya, implicated at makakasuhan si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Pero wala pa rin. So, aligaga na sila. Ano kaya papalusot natin dito? O sige, kunwari, nagtampo ka. Pinsaan, nagtampo ka. Ito lang ay titignan lang natin from the other perspective eh. Kasi, kita nyo yung nangyari kay, yung pangalan nito, kay Franco Babanta. Hindi po yung nagkataon lang konektado dito sa ginagawa nila. So, kailangan nitong si Martin Romualdez, kunwa-kunwa, na nagalit, nagtampo. Nasabi niya, I will not go down alone. Oh shit, grabe, headline na to. Yung magpinsan, nag-aaway. So pinag-usapan ng buong bayan. Pansamantala, nakalimutan natin yung totoong issue. Nasaan na yung makukulong, asan na issue sa flood control. Kung sila na pinag-usapan, magpinsan, nag-aaway. Only to find out, hindi naman pala. Kumbaga ito, kailangan nila kasi maglagay ng kasi alam nyo naman, historically, nadala na ito si Bongbong Marcos sa nangyari sa kanyang tatay. For 21 years, naghari-hari sila until yung mga tao napuno. At nung napuno sila, yun yung katapusan nila. So ayaw mangyari ni Marcos Jr. ito na mapuno ang tao sa kanila. Yung finally mapuno. Kaya nga anong ginagawa? Kailangan mong magbigay ng ayuda. 200,000 bawat barangay para mapunan ng kahit papano mga konti-konti, saglit-saglitan lang. Pansamantala, band-aid solution. So ganun ang ginagawa nila. Kailangan nilang magpakita muna sa harap natin, kumbaga smoke screen tayo, sa totoong nangyayari, itatago nila. So ito na yun. Nakita ninyo? Nagsalita siya. Sabi niya, how can I be the mastermind? Kung ako lang ay, legislative lang. How can I be? Legislative si Chis Escudero. Bakit niya tinuro si Chis Escudero at saka si Zaldico? Diba nakita niyo? Lalabas siya, nagtuturo siya ng iba, hindi niya maituro ang sarili niya. So therefore, we can therefore conclude na itong ginagawa nila isang sarswela, malaking scripted na sarswela para, para hindi mapunta kay Marcos Jr. at saka siya, yung kanilang investigasyon. Ano pang sinabi niya? And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Hindi mo ba? Pumunta siya ng ICI. Ang daming natuwa dito. Kasi sabi niya, authorizing niya yung kanilang mga tao para i-release yung report. Di ba napunta siya ng ICI? Ano sabi niya, ipabubukas niya, ipapasubmit niya yung report yung inireport niya sa ICI. Nang sa ganun, makita natin ano ba yung inireport nila sa ICI. Kasi in the first place, wala namang inilabas na report ang ICI. Wala silang report na inilabas. So how can we know who are these people implicated or makakasuhan? Wala. As in, pinatay lang nila. You would imagine, kaupo lang ni Marcos Jr., tinanggal na niya yung, yung presidential PACC, tinanggal niya kaagad yung PACC, Presidential Anti-Crime and Corruption, tinanggal niya kaagad yon. So wala na, check and balance para sa gobyerno. Tapos ngayon, nung nabuking sila, biglang maglunsad ng ICI, pero hanggang ngayon wala namang report. So nung sinabi nito na ilalabas daw nila yung report, nasaan hanggang ngayon? Wala. Una-una, mention niya Chis Escudero sa Zaldico. Pangalawa, sabi niya ilalabas niyo yung ICI report o yung report. Wala hanggang ngayon. Kung babalikan natin itong si Zaldico, nasaan na to ngayon? The very question, nasaan na si Zaldico? This was, kung titingnan niyo yung date nito, November 15, 2025. Ito yung sinabi ni Marcos Jr. na bago magpasko may makakasuhan at hindi magiging merry ang kanilang Pasko. Nagsalita siya, maraming natuwa, pinag-usapan natin to, pinagtanggol natin si Zaldico, pero nasaan? Biglang nakita. Biglang nakita sa, asan na yun? No, nawawala yung mga videos ko, pero biglang nakita siya sa France. Wala yung video. Okay, so, to fast forward, sabi nakita daw sa Czech Republic. Nagpadala sila ng mga 3 bugok para kunin daw siya doon. Only to find out, later on, wala, hindi nila makita. So, can you believe that? Na totoo yun? Just to think na the same day, naglabas ng video si Martin Romualdez. Kumbaga ito, makikita mo parang konektado lahat. How can you believe that? Naglabas ng report, itong si Marcos Jr., na nahuli na si Zaldico. Tapos, hindi nila mai-provide yung details. Sabi, ganito, hindi mo alam kung sino nagbigay sa kanya ng report, basta nag-report na lang. Tapos, pinapunta yung 3 bugok sa Czech Republic. Only to find out, babalik sila ng bansa, wala silang nadalang Zaldico, tapos sasabihin nila, kinausap nila yung DFA. Bakit hindi nyo nalang kinausap yung DFA? Instead na magpadala pa kayo, gumastos pa kayo ng pera ng taong bayan, kapag magpadala doon sa mga 3 walang kwenta na yon.
So ngayon sabi nila nasa France daw, nag-apply ng kanyang asylum. So kung titignan ninyo, gusto ba talaga nilang mapauwi si Zaldico o hindi? Kasi kung babalikan natin, sila Alice Guo, Kong Arnie Teves, nagawa nila ng paraan. Pero ito hindi nila magawa-gawa ng paraan. So, lumalabas na itong paglabas ni Zaldico, paglabas ni Martin Romualdez, it's all show. Sisigundahan pa nitong si Ping Lacson. Ano sabi niya? Pag nakauwi na, o sabi pa ng mga polis, nakahanda na ang kanyang selda dito. Sabi naman ni Lacson, pag nakauwi na si Zaldico dito, ipapatawag ko. Yung 18 Marines nga, hindi mo pinatawag eh. Si Gutesa nga, hindi nyo pinatawag eh. Si Zaldico pa kaya? Na mas hawak niya yung beat. Kaya nakita ninyo talaga, mahalata ninyo na talagang sarswela itong ginagawa nila. Maaring nagkaarigluhan itong magpinsan dalawa na ito. Maaring nagkaarigluhan, maaring script nila ito o sarswela nila ito. But one thing is for sure, nagpoprotektahan pa rin sila. Tayo ay niloloko nila. Ngayon, so sige, balikan natin. Kasi kung tutuusin, wala namang ibang mastermind dyan kundi yung magpipinsan. Hawak na natin yung mga ebidensya eh. Kasi ang ginagamit nilang mga ebidensya sa mga ikinakaso sa atin eh yung mga pinagsasabi lang ng kahit mga sinungaling na tao. Halimbawa si Madriaga. O sinabi ni Madriaga, they took it as evidence. Kahit salita lang na walang evidence. So ito, mismong yung chairperson ng Committee on Justice ang nagsabi na dahil kay Speaker, bumabaha tayo ng budget. So hindi pa ba ito ebidensya ng corruption? Of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state Ebidensya na yan. my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Oh. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Ano sabi ni Speaker, ni Martin Romualdez? How can I be the mastermind kung hindi ko naman hawak ang budget? Sabi niya, ako ay legislative lang. Ano sabi ni Luis Tro? Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Diba? So, how can I be the mastermind? Ano sabi mo ulit? How can I be the mastermind? Hawak mo talaga ang beat. O sino pa nagpapatunay? O ito, si Sam Versosa. $5 billion po, pinamigay. Tama ba yung narinig ko? $5 billion. Ulitin mo nga. Sam Versosa. $5 billion po, pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So, napakabuti po ng ating Congress, 19th Congress kasama ating Speaker. Remember, itong time na yan, election po yan. Kampanya. Paano ng kampanya yan? Tumatakbo si Sam Versosa, mayor sa Manila. Binigyan sila ng $5 billion. Speaker, Vote buying. Martin Romualdez. $5 billion po. Kulang pa ba ang ebidensya? O ito, si Gutesa. Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Zaldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinley Street, Taguig. Ang 11 So, anong ginawa nila kay Gutesa? Itinago nila. Pinagawa nila ng counter affidavit na magkokontra dito sa nauna niyang affidavit. Tinakot nila si Gutesa. Nakita nyo naman yung inilabas na video ni Mike Defensor. Andun ang ebidensya na ito ay tinakot. So kung si Gutesa, ginawa nila na ganyan, how much more si Zaldico na chairman appropriations, hawak niya yung mga ebidensya. Gutesa ginawa nila. Si Zaldico pa kaya? At si Martin Romualdez pa kaya? So maaaring nagtampo si Martin Romualdez. Dalawa lang yan Maaaring nagtampo si Martin Romualdez. Pero kinalaunan, kinausap nila at pipiliin nila kung sino ilalaglag nila. Kaya gagawa sila ng script, gagawa sila ng kwento kung sino ilalaglag nila para yun yung tao na yun magiging Ala Madriaga naman ngayon. In the name of Franco Mabanta. So papainan nila kasi walang kaso Papainan nila ng kaso para yung Mabanta gagamitin nila. Nakita ninyo yung rhetorics nila ngayon? DDS daw si Franco. Winepones nila si Claire Castro, sasabihin with visual aids. DDS to. Nakita nyo kasama si PRRD at si VP Sara. So weaponizing to use this, nasasabihin, Franco Mabanta, nahuli, Duterte ito. So later on, anong gagawin nila? The same thing kung anong ginawa nila kay Madriaga. Of course, si Madriaga may kaso So kahit anong sabihin nila, na gawin ni Madriaga, gagawin niya in exchange of freedom later on. So that would be the possibility na gagawin nila kay
Franco Mabanta. Magsasalita na itong si Franco Mabanta, sasabihin na naman Duterte, 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 Duterte. Kasi inumpisan na nila eh. Can you not notice? Sa press con pa lang ni Claire Castro na nakalagay na doon DDS. Duterte ito. Duterte ito. When in fact may mga evidence na tayo. May evidence and the pictures and videos don't lie na ito ay tao ni Bongbong Marcos. But despite na meron tayong evidence, ang ginagawa nila, ito-twist nila ang totoo para gawing Duterte si Franco Mabanta. So it's the same thing. Anong gagawin nila? Diba? You would imagine if we go back to Zaldico, paano tayo ginuyo kay Zaldico? Mahuhuli, pero kukunin daw nila sa wakas. Nakita ninyo yung line of statement ni Claire Castro nung sinabi ni Marcos Jr. na nahuli na si Zaldico. Anong line of statement niya? Ito na ho, sa wakas, ito na ho ang sabi niya, masusing pamamalakad natin sa kampanya para mahuli itong mga to, para mabigyan na ng hustisya. O, ganun ang kanyang line of statement. Bakit? Kasi napapahiya na sila. You would imagine last December pa, sinabi ni Marcos Jr. na may makukulong. Hanggang ngayon wala. So they have to devise a story para sasabihin na ito na sa wakas. Nahuli na si Zaldico. Tapos, biglang hindi pala nahuli. You would imagine na ginamit ng nahuli yung word. Only later, ang gagawin nila, ito-twist na naman nila yung vocabulary meaning ng nahuli. Sasabihin nila, ay hindi, pinastop lang. Ay nahuli, ay hindi. Na-hold lang. May passport siyang Portuguese passport. Ay hindi, wala pala. Ay hindi, nag-asisik na siya ng asylum. Tingnan niya. In the case of former Congressman Zaldico, after being reported arrested in the Czech Republic, he is now out of custody and may already be seeking political asylum in France. Here's the report. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. It has been nearly Will bring Zaldico home. Tapos biglang, 2 weeks since Bongbong Marcos announced that former Congressman Zaldico had been arrested in the Czech Republic. But now, a major development. I have to share difficult. di ba? Yung tatlong bugok na yan. Ito naman si Senator Lacson, kunwa-kunwa na kinukundi na itong mga tatlong ito. O yung sinong nagpadala sa tatlong ito? Sino ba nagpadala? Hindi naman po pwedeng si Boying Rimulya nag-utos lang ito. Bago mag-utos si Boying Rimulya, may nag-utos muna kay Boying Rimulya. So, ang pinaka-command responsibility na naman dito, yung presidente. Sa kunwa-kunwa, si Ping Lacson nagpa-press con, sabi niya, bakit naman kasi sila nagpadala ka agad dun? Kung pwede naman pala tawagan yung DFA, kunwari lang yan. Etong mga ito, kung mapapansin nyo, kunwari na kinukundi na nila itong mga ito. Para tayo naman matuwa, alam mo yun, yung trying to get our sentiments or get our side by fooling us. Making us believe na, tingnan nyo si Lacson, kinukundi na. O tingnan nyo si ganito, kinukundi na. Pero hindi naman pala. Kunwari lang, ipalabas nila para mapagtakpan yung kanilang totoong kapalpakan. So, yun ang mga talagang pangyayari na gusto nilang pagtakpan. So, tingnan ninyo naman. Ito ba yun? Paano na-aresto si Mabanta? Ay, hindi ito. But anyway, yung kampo daw ni Martin Romualdez, nakita ninyo Yung first na story na nakita natin, nahuli si Mabanta kasi nag-report si Martin Romualdez. Doon sa paghuli kay Mabanta, meron tayong nakitang pera. So, ang tanong natin kaagad immediately, paano may pera si Martin Romualdez? Akala ba natin na freeze? So ngayon, magrarason ulit sila. Kasi umaandar yung ang ating critical thinking . Ngayon, pag umandar yung critical thinking natin, meron sila ulit irarason. Ano rason nila? Hindi, yan budol money yan, saka mark money. Hindi naman nila binanggit nung una . So, nakita ninyo kung paano nila nilulusutan yung critical thinking natin. Oo, na tinanong natin, paano may pera? May pera pala? Nailalabas pala ni Martin Romualdez? Akala ko ba na-freeze yung account niya? So anong rason ni Matibagbagbag? Hindi, budol money yan . Nakalusutan naman sila. So ngayon, yung paghuli nila, ang tanong natin, sunod na tanong natin, nag-report si Martin Romualdez. Ano yun? Hindi pala siya nagtatago. Kasi basing from doon sa video niya, para siyang nagtatago . Kasi kung titignan natin, kahapon, nasaan yung litrato niya kahapon? Ito. Kahapon, nandyan siya sa House of Representatives. You would imagine yung sarsuela nila, sasabihin nila, nag-issue na tayo ng hold departure order. Yung dating ng hold departure order, nagtatago ka na . If you were issued a hold departure order, ibig sabihin nagtatago ka. Ibig sabihin may kaso ka, ibig sabihin may tinatakbuhan ka. Pero makikita mo siya dito sa House. Malaya, nakikihalubilo, na tila baga, okay naman pala . So sino niloloko nila? Tayo, taong bayan. May hold departure order, pero nandyan naman pala siya. So yun yung tanong natin dyan. Ang tanong ko dyan, nag-report daw si Martin Romualdez sa NBI o kaya nagsumbong. Okay.
ikaw na itinuturong mastermind, ang ngayon ay naging biktima. So ang tanong, nasaan ka pala? Ibig sabihin nag-report ka sa NBI, pero akala ko ikaw yung pinaghahanap. Kasi ikaw yung na-issuean ng whole departure order. Pero ikaw ang nagsuplong ng isang tao na sinasabi ini-extort mo. So hindi siya tugma eh. Kasi kung tutuusin, napanood nyo naman yung ating programa kahapon. Unang-una, ang sabi nila, last year pa daw ito nag-umpisa. So, babalikan natin. Kung last year ito nag-umpisa, September 2025, baguhan pa lang ang PGMN at that time, kasagsagan ng kalakasan at House Speaker pa si Martin Romualdez. Nakita nyo naman, anong sabi ni Chis Escudero? 2 names that cannot be mentioned. Ano ibig sabihin? Kinatatakutan silang i-mention at i-implicate sa investigasyon dito sa flood control. So, ang tapang naman ng PGMN para i-extort itong si Martin Romualdez since last year pa. Tapos ang rason nila nag-die down. Namatay na lang daw yun, usapan na yun. Parang nawala lang. Ha? Do you think palalampasin ni Martin Romualdez yan? Kalakasan niya, speaker pa siya noon. Do you think hindi siya gagawa ng action or magre-retaliate? Ngayon pa na hindi siya speaker, saka siya magsusumbong sa NBI? What? Yan yung sarsuelan yun na ang hirap paniwalaan. Hindi na siya speaker pero nagsumbong siya sa NBI. Alam niyo sa totoo lang, hindi na niya kailangan magsumbong sa NBI. Siya na mismo ang gagawa ng mga bagay-bagay. Bakit pa siya magsusumbong sa NBI? Andyan yung DOJ, andyan si Marcos Jr. Pagagalawin lang nila yung bolang kristal at mangyayari yung gusto nilang gawin. 2 names cannot be mentioned. Cannot be mentioned nga eh, di ba? So, hindi, ang hirap i-take, ang hirap bilhin yung sinasabi na extortion para kay Martin Romualdez. Kung nag-umpisa pa ito last year. At ngayon lang, nangyari na hindi na siya speaker. At 350, yung unang usapan, 350 million ang unang usapan, tapos nagkatawaran hanggang sa 300 million, take it or leave it pa. Eh di wow! Di ba saan ka nakakita? Martin Romualdez, bilyon-bilyon ang kanilang kinikbak at kinita, tapos mamamahalan pa siya sa 350 just to silence ang PGMN. Kaya ang hirap paniwalaan. Oh, dami niyang connection. Tama, daming connection. NBI works for Tambao. So, ibig sabihin, yung pagsasalita niyan sa video na yan, ay sarsuela lang. Kasi hanggang ngayon, okay pa naman pala sila ng kanyang pinsan. Ngayon, yung kanya Romualdez camp breaks silence. Kuno. Kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkaka-aresto ng online media network founder na si Frank Kumabanta. Nagbabalik si Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Tony, sa pahayag ng tagapagsalitang Representative Romualdez sa si Atty. Elaine Atienza, binabaluktot umano ng media platform na Peanut Gallery Network ang kwento. Dinis pa niya, ang issue ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag o karapatan ng sinumang Yeah. ng gobyerno, kundi kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Din pa ni Atty. Atienza, ginawalan ng kongresista ang nararapat sa mga taong nanginigil at ang ito ay i-report sa kinauukulan. Kung mayroon namang ebidensya sa mga maling gawain ng mga opisyal, marapat anyang isumite ito sa mga otoridad at ahyaang dumaan sa proseso sa halip na gawing leverage o alas kapalit ng pera dahil isang krimen ang pangingikil. Sa huli, pagpapasyaan niya ang kaso batay sa mga ebidensya at batas at hindi ang mga pinakakalat na anggulo sa social media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela. Okay. So ngayon, tama yan. Trinabaho nila si Martin Romualdez. Na kausapin nyo yan, ganito, ganyan. So, Martin Romualdez is back according to this. Ano yun? Ayan, according to this, he is now back. Ngayon, sasabihin ko no, nila. Ito na naman yung kanilang rhetorics dito. Kung talaga sila, kung talaga yung PGMN, bakit kailangan pa nilang ano? Kung talagang meron silang gustong ilabas, ilabas nila. Sasabihin yan nila, ng mga kasama ni Martin Romualdez. Alam kasi nila na hindi na nila yan ilalabas. Bakit? Hawak na nila sa leeg eh. Hawak na sa leeg si Mabanta. Kasi yung kaso niya, mabigat. Mabigat yan eh. Kumbaga, naplantingan na kasi siya, so wala na siyang lusot. So ibig sabihin, kung ano man yung hawak nila, 90-minute video, hindi na nila mailalabas yan. Kasi hawak na nila si Franco Mabanta. Ngayon, may pinapakita dito na ito kumakalat ito eh. Ewan ko kung nakita na ninyo ito. Pero kung titignan ninyo, this looks like carefully devised or created para gamitin nila as evidence. Kasi kung titignan ninyo ito, parinig ko muna sa inyo Hello sir, ako. Hello sir. Malapit na kami sir. Dito sa na kami. Siguro mga what? Kita nyo talaga? Pati pangalan, Franco Mabanta. So carefully devised to as evidence. Susulat talaga nila na Franco Mabanta. I don't know but to me, suspicious sa akin
yung itong the whole video na ito suspicious na parang sinadya nila, ilagay nila address book is Franco Mabanta. I don't even know if did they verify na si Franco Mabanta nga talaga ito. O let's say sabihin natin si Franco Mabanta yung kausap dito. I don't know kung napanood niyo ito. Napanood niyo ba? Hindi pa niyo napanood. O sige, panoorin muna natin. Sige, panood ko muna sa inyo. Hello, sir. Hello? Hello, sir. Hello, sir. Malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga what? Sir, tatawagin ko na siya, sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang, ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya, paano mo papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang siya yung isa kong kasama na naka-face mask. Medyo ka flash, you can just drop off the tag there. It's very easy. Papasok sa driveway. Paano, sir? Itigil mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? I-drop sa sakyan nila? Paano, sir? Ano, sir? So yung tao ko, bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the tags. Bali, ilan sila, sir? Dalawa, pero kaya na lang. Dalawa. Okay. O, kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya maleta yung bali. Kaya na yan, don't worry about it. Tapos anong suot, sir? Ano lang sa natatuyan niya? Okay. Anong suot ng damit, sir? Naka-jacket parehas. Jacket, sige, sir. Basta yung naka-face mask. Okay, sir. Sige, sir. So, tatawag ako, sir, kay Jimmy, no? Pagdating, tama, sir? Ano yan, sorry? Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin? Si Jimmy, yes, correct. Okay, sir. That's right. Okay, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay, sir. Nakita ninyo, for the whole duration of this call, wala akong marinig or nakita or narinig na ang context nito ay extortion eh. To me, it sounds like parang may business deal and I don't know anong business deal. Pero ang dating sa akin, very casual kasi yung sagot. Kaya sabihin na natin, sige, si Mabanta nga yan. The voice, the accent, but to me, it looks like a business deal or whatever man. Pero yun yung dating eh. Kasi kung titingnan natin yung ito, pinakita na naman nila ito. Nakita ninyo ito sa, ewan ko kung saan hotel, Heritage Hotel ba to or whatever. Makita niyo yung camera, sinet up nila dito sa And even ito, set up to eh. You would imagine, call, tatawag si Franco Mabanta sa'yo, tapos naka-video na. Ibig sabihin, with intent, may purpose na ito, gagamitin nyo talaga ito eh. Kaya sasabihin niya, hindi nga entrapment ngayon eh. O sige, entrapment. Pero, very suspicious how it goes eh. Kasi, kung sasabihin natin na, ito po ay pinag-usapan pa last year. Okay, pinag-usapan pa last year, kaya kailangan yung i-entrap. Yung ginawa kasi nila is, fake money, budol money, tapos, mark money. Na parang ganun. Kumbaga, may intention kayo na plantingan eh. So, while they say na is entrapment, it looks like, to me, na parang planting ito. Planting. Hindi siya more on entrapment kasi pag sinabi mong entrapment, may prior happenings or dealings na nangyari or prior transactions na nangyari na before. Sabi nila last year pero nag-die down. Ito lang, 2 weeks ago, saka nag-materialize. So, paano mo yung entrapment yung wala pang nangyari? Sabi nila consummated. Hindi pa nga consummated. Last year nga hindi nga consummated eh. Ngayon pa lang eh. So, ibig sabihin, talagang set up ang labas nito. Tingnan natin na dito. Nakita nyo, naka-placing na dito yung camera. But, kung i-observe ninyo, paano magsalita dito si Franco Mabanta. Obserbahan nyo, paano siya magsalita. Very casual. Kung may illegal kayong transaction, hindi mo gagawin sa ganitong public at hindi ka ganito ka-casual magsalita. Just observe. Wait, tanggalin ko na lang yung sounds niya, no? At observe ninyo paano siya magsalita. Yan. Very casual. Look at, naka-D4. Gumagalaw-galaw yung paa niya. Very casual. Doesn't care about yung surroundings. Ngayon, tingnan natin nasaan na yun? Ayan. Ulitin ko lang muna dito. Ang gulo nito, ang gulo. Sige. Ayan. Casual. Tama, author sila dyan. Talagang Ba't wala ng sounds? Wait, wala ng sounds eh. Refresh natin. So, anong na-observe ninyo? Is this something na may illegal na ginagawa o casual na merong transaction na business deal? Siyempre, pag business deal, may kaakibat na pera. Tapos ito na ata yung papunta. Kasi sinabi dito, naka-face mask daw, naka-jacket. Tama nga naman. Kasi nakita ko dito, may naka-jacket na dalawa at naka-face mask din.
Kumbaga ano, for me nakikita ko dito lehitimo na business transaction ito. Ayan, oh, ayan naka-face mask, naka-jacket, oh. Tama nga naman yung sinabi ni Franco Mabanta, oh, naka-jacket, naka-face mask. Wala na ba talagang sound ito? So ayan na nga, oh, ito bahay ni ano, kumbaga lugar ni Mabanta kasi sila yung pumunta, eh. Papupuntahin mo ba yan diyan sila kung sakali man? May illegal? Sa panahong ito, may isinama ba silang media, taga-barangay, abogado o whatever? O sila-sila din lang? Ayun, may dinala silang maleta, nakita nyo naman, oh. Ayan, oh. Ayun, oh, ayan, oh. Oh, ayan yung may dala-dala silang maleta. Tapos ito na another ano na naman ito. Anong oras to? 9:42. Ayan, oh, nakasulat diyan 9:42. Face the wall, face the wall. Face the wall, everyone face the wall. Hands on the wall, hands on the wall. Backward. No. Para lang sa. Okay po. So, this is an operation. Sige, sige. Kaya kinuha nila, pwede namin kunin. Pero, we waited for the traffic to be. Di ba? Isang lugar lang yan, eh. Yun nga yung sabi nila, yung una daw pinakawalan daw si Mabanta. I mean, saan ba? Baka yun yung hotel na sinasabi. Tapos parang nag-divert sa ibang lugar. Isang lugar lang naman yung pinuntahan nila, eh. Pasok ka malita. Very good naman to. Ako, please. Very good. Process. Sino yung isang nagpumunta pa sa siguri? Dalawa. Dalawa. Ano, saka nung natapos na, saka may media at kung ano ng mga tao dyan. Kasi press con na nila yan, eh. Pero nung ginagawa nila, wala. At isa pa sa napansin ko, hindi man lang nila binasahan ng Miranda rights. So kung titignan natin, tignan ninyo, ayan. Tignan natin kung ako magpipicture nito sa mga pangyayari ngayon. Hindi na ito kumbaga kinailangan nilang mamili in between Franco Mabanta or itong si Martin Romualdez. Kasi nga pag halimbawa, sabihin na natin, okay. Actually yung 90-minute video na ginawa ng PGMN, irrelevant naman yun kung tutuusin, irrelevant yun. Ginawa lang nilang yung rason na gawan ng kwento na istorya para sabihin na, ito, ilalabas namin ito pag hindi kayo magbayad. Kumbaga yun na lang ang ginamit nilang script or rason sa kanilang script. Pero in reality, hindi naman relevant yun, eh. Kasi kahit ilabas, ang dami nang lumabas, kung tutuusin, ang dami nang lumabas. Ang dami nang nagsalita. Videos, pictures, wala din naman, eh. Kasi hawak pa rin naman nila ang justice system, eh. Kahit na may nailabas na, nag-report na rin yung bilyonaryo, mga mainstream media, nag-report sila. Allocables, tag 15 billion itong si Tito at saka si pamangkin, si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ano nangyari? Wala naman, di ba? Hindi naman sila implicated, hindi naman sila nakasuhan. O ngayon, ini-issue nila si Senator Marcoleta na mayroon siyang 500 million allocables. 500 million allocables. Samantalang implicated na pork barrel kings, itong dalawa na ito, wala naman nangyari. So kung titignan natin yung 90-minute video documentary kuno ng PGMN, it doesn't really matter kahit ilabas nila yan. So I don't think so na yan talaga ang totoong reason. What's with that na kailangan mo, alam mo yun, you are not like a whistleblower. Kung tutuusin ng whistleblower natin, Zaldico, Gotelza, 18 Manis, they are the whistleblowers sa totoo lang kasi they are the first hand involved na nandoon. So kung meron kang gustong patahimikin, meron kang gustong i-blackmail, extort, they are the key people, hindi yung PGMN. Kasi kung ano man hawak ng PGMN, they're considered journalism, they're considered documentary. Di ba nga may nakalagay sa documentary, anything that is featured here is purely documentary and does not represent reality or truth at all. It needs investigation. Ang daming natin napanood na mga documentaries kay Epstein, napanood din natin documentary niyan.
Pero hindi sila nakulong dahil sa documentary. Nakulong siya dahil sa existing whistleblowers, existing evidence, ganun yan. So, it doesn't really matter kung ilalabas ng PGMN o hindi. Ginawa lang nilang reason yan para mag-create sila ng script na ito, nag-i-extort siya. You would imagine PGMN? Isa-silence mo yung nag-iisang PGMN? Of all people, entities, kilalang mga personalities na handang magsasalita against this government, PGMN, ang bibigyan mo ng 300 million? I don't think so. This is BS script na kung saan palalabas nila na, ito, extortionist ang mga ito. It's just that, kailangan nilang kumuha ng isasakripisyo nila. Yun lang yun. Isasakripisyo nila itong si Franco Mabanta kasi ito ang magiging piece nila ngayon. Another piece nila kasi medyo sablay na sila kay Madriaga. So, nakita nyo, biglang nawala na yung usapin kay Madriaga. Ngayon kay Mabanta na. This is just another piece para sa kanila para ipalabas na ito. Later on, sabi ko sa inyo, later on, ito ang magiging armas nila against the Duterte. Naumpisan na nila yan eh. You would imagine, drama to connect Duterte. O, yun nga, yung ang gagawin nila. So, yun lang ang ang comment ko dyan. Wala nang iba, kundi ang gagawin nila dito. Nag-devise sila ng kwento para malihis si Martin Romualdez at saka si Marcos Jr. Ang sacrificial lamb nila ngayon is si Franco Mabanta. Hindi na yung lalabas yung 90-minute video na yun. Hindi na yung lalabas. Hindi na yung lalabas kasi hawak na nila siya. Hawak na nila yung leg niya. So, ganun ang nangyari sa atin, kaliwat kanan, magnanakaw, addict, at saka traidor ang administrasyon ito. Kagaya ng ganito, tingnan niyo, kagaya nito, tingnan niyo. Ganito kasi si Marcos Jr. Si Bangag. Panoorin niyo ito. Hindi ganitong klaseng hayop si Bangag. Panoorin niyo ito. Diba? Ganon si Marcos Jr., ganon ang ginawa niya. Tinulungan siya ng mga tao na ma-redeem ang kanyang pangalan. Tinulungan siya ni PRRD na mailibing kanyang tatay. Anong ginawa niya? Pinadala niya si PRRD sa ICC. So ano pa maasahan natin? Sa isang pangulo na wala namang pinag-aralan, wala college dropout, and yet he has the balls na pangaralan yung mga estudyante kagaya nito. Panoorin niyo to. Dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas mababa ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us, and that's the only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see. Nako, ang sabi. Tapos, mafe-feature siya sa ibang bansa sa isang game show. Sabihin mo, wag ninyo akong gayahin. Dropout na, bagsak pa. Re-subjected Philippines President Bongbong Marcos failed twice while studying at Oxford University. A. Law. B. Politics. C. Economics. Ang subject daw bumagsak si Marcos Jr. habang nag-aaral siya sa Oxford. President Bongbong Marcos. Well, it sounds like it would be more funny if it was politics, so being a president. Look, so you're locked in politics. You're locked in politics. Correct answer is... Yeah, the funny answer. Yes, politics is right. My name is Chase Politics. Politics. Next question. Dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwede. Bagsak na, drop out pa. Nakakahiya. Na-feature siya sa game show. Tapos kapag tayo ay lumalaban, ipinaglalaban natin o nilalabanan natin ang korupsyon, tayo ang bukang bibig natin ay about korupsyon, tayo pa ang babatuhin na korap. Maalala ninyo si Joel Villanueva? Yung unang nagsalita ng about sa yung flood control, 1 billion kada araw ang kickback nila, tapos siya yung nakasuhan. Nakita nyo recently, anong ginawa nila? Si Leviste. Tingnan nyo, Leviste. Nahaharap sa reklamong kriminal si Batangas Congressman Leandro Leviste. Yan po ay matapos siyang idemanda ni Energy Secretary Sharon Garin. At live mula sa Quezon City, may Express Report si Camille Samonte. Camille, saan ba nag-ugat itong reklamo laban kay Leviste? Ruth, kaugnay ang criminal complaint sa umano'y hindi na ibigay na kuryente ng kumpanya nito ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Itong kumpanya niya ay yung Solar para sa Bayan o SPSB. Damay din sa reklamo ang 5 iba pang opisyal ng kumpanya.
Mismong si Energy Secretary Sharon Garin ang pumunta sa Department of Justice para ihain ang reklamong paglabag sa Public Service Act. Sa complaint affidavit ng kalihim, ang SPSB ay nabigyan ng 25 taong prangkisa noong 2019 para magkabit at mag-operate ng microgrids gamit ang renewable technology sa malalayong probinsya. Alinsunod ito sa polisiya ng gobyerno para makapagbigay ng abot-kaya at maasahang mapagkukunan ng enerhiya. Pero giit ni Garin, bigo ang SBSP na gampanan ng kanilang obligasyon alinsunod sa ibinigay sa kanilang prangkisa. Wala raw mga record na nag-apply ang SPSB. Oh, hindi ba? Nakita nyo? Pinagdidiskitahan tayo pag tayo ang nagsasalita. Sino pang pinagdidiskitahan? Aba, 500 allocables daw kay Senator Marcoleta. Dahil sa ipinarinig natin kahapon yung tungkol dyan, iparinig naman natin ang sagot ni Senador Marcoleta. Sige nga po. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba ako lamang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupuna sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Siyempre, Senator Marcoleta, yung sinasabi nila na si Martin Romualdez, kakasuhan nila, paek-ek lang nila yun. Kasi nga, huli na sila na hindi na, wala na. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ang umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Pero hindi nyo yun. Di ba maalala ninyo unang in-issue dito kay Marcoleta, yung asawa niya? Oh, hindi na nila mahanapan ng butas. Ngayon, ito naman 500 billion allocables daw. Ang galing talaga. Sobrang galing. Ay ano pang masahan natin? Sa nangyayari ngayon, nakita din nyo, panay sila script, panay sila. Sabihin man nila, ganyan naman mga panay sabihin nila script, ganyan yung linyahan natin. Very obvious Ano pa ba? Ano pang ibang sasabihin namin kundi scripted lahat yan? Biruin ninyo, sabi ko nga, last year pa pala to. The name cannot be mentioned. Ang tapang naman ng PGMN para extort yung tao niyan. Last year pa lang dapat nagsalita na yan si Martin Romualdez. Bakit ngayon lang? Ibig sabihin, the timing is just right. Ilalaglag nila ito. Biruin ninyo ganun siya ka-traidor. Social media director niya ito. Kilala siya ng aso niya. Kilala siya ng buong angkan. Sinurprise pa nila sa birthday. So, ganun-ganun lang kung ilalaglag nila. So kung yan pa nga tinatraidor, how much more tayo? Taong bayan ang tinatraidor ng administrasyong ito. You would imagine 3 years and 10 months ang kanyang pamumuno. Ilan ang utang niya? 5.6 trillion. 3 years and 10 months. So meron pa siyang about 2 years and more. 2 years and ilan? 2 years and 2 months na natitira. So kung sa 3 years and 10 months, meron siyang 5.6 trillion na idinagdag sa utang. Ngayon ay 18.49 trillion pesos. Magkano na kaya pag alis niya? Abot na tayo ng 21 to 22 trillion ang utang pagkaalis niya. So ano pang asahan natin? Wala na. Limas na at wala na tayong pera ayon dito kay VP Sara Duterte. Yun lamang ho. Ayan. At tayo po ay magpapaalam na. Anong masasabi ninyo sa ating obserbasyon na ito ay script talaga nila o kaya ay areglado na itong si Martin Romualdez? Ayan.